Paalala lang po bago ninyo panoorin o pakinggan ang aking kwento ngayong araw. Ito po ay naglalaman ng maseselan at graphic na karanasan ng mga biktimang bahagi ng kwentong ito, kaya ihanda niyo po ang inyong sarili at marapat lamang na huwag hayaang marinig ng mga bata o gabayan sila kung hindi may iwasang kanilang mapakinggan. Marami na tayong narinig na balita tungkol sa mga kaso ng kidnapping at rape, at karaniwan sa mga ganitong kaso ay hindi nakakaligtas ang biktima. Matapos silang pagsamantalahan at halayin ng kriminal ay karaniwang kamatayan ang ending para sa pobreng biktima. Pero iba ang kwento ni Colleen Stan. Ayon sa FBI, ang kanyang karanasan ay masasabing walang katulad. Siya ang babaeng naging inspirasyon ng iba't ibang libro, TV series at ng pelikulang The Girl in the Box na ipinalabas noong taong 2016. Naranasan niyang dukutin, ikulong at pahirapan, bugbugin, halayin at gawing isang sex slave ng isang mag-asawa matapos niyang makisakay sa mga ito. Nangyari ang kalbaryo ni Colleen sa loob ng 7 taon mula 1977 hanggang 1984. Si Colleen Stan ay ipinanganak noong December 31, 1956 sa Eugene, Oregon, USA. Siya ay 22 years old nang bihagin at gawing sex slave ng mag-asawang sina Cameron at Janice Hooker. Noong May 19, 1977, papunta si Colleen sa Westwood, California mula sa kanilang tirahan sa Eugene, Oregon upang dumalo sa kaarawan ng isang kaibigan. Ito ay may mahigit 500 milya ang layo at mga 8 oras ang kailangan para marating kung gagamit ng sasakyan. Noong panahong yun ay karaniwan lamang ang makisakay sa mga estrangherong may sasakyan kung pareho din naman ang pupuntahan. Hitchhiking ang tawag dito. Ayon kay Colleen, siya ay isang eksperto pagdating sa hitchhiking dahil marahil ay madalas niyang gawin ito. 2 sasakyan ang kanyang pinalampas ng araw na iyon dahil tinitingnan niya muna ang mga taong sakay nito para kilatisin kung mapagkakatiwalaan ba ang mga ito. Nang dumaan ang sasakyan ni Cameron, inisip ni Colleen na safe ang makisakay dito dahil kasama nito ang kanyang asawa at anak na babae. Kaagad siyang sumakay nang pumayag si Cameron na makisabay ito sa kanila. Si Cameron Hooker ay tubong Alturas, California at ipinanganak noong November 5, 1953. Palipat-lipat ng lugar ang kanyang pamilya noong siya ay bata pa hanggang sa mapadpad sila sa Red Bluff, California noong 1969 kung saan siya ay 16 na taong gulang na at doon na sila nanirahan. Noong 1972, nakapagtapos ng high school si Cameron at nakapagtrabaho sa kumpanyang Diamond International Lumber Mill sa kanilang lugar. Nang sumunod na taon, nakilala niya si Janice na 15 taong gulang pa lamang ng mga panahong iyon. Si Janice ay nanggaling sa magulong pamilya at hindi nakaranas ng totoong pagmamahal, kaya't nang siya'y maging kasintahan ni Cameron ay naging sunod-sunuran siya dito. Hindi ito umiimik o lumalaban kapag sinisigawan siya ni Cameron o sinasabihan ng iba't ibang masasakit at walang respetong salita. Nagpapaubaya din lamang si Janice kapag binababoy siya ni Cameron tuwing sila'y nagtatalik. Si Cameron ay isang masokista o yung taong may kakaibang hilig o fetish pagdating sa pagtatalik. Madalas niyang gawin ang BDSM sa pakikipagtalik kay Janice. Sa mga hindi pamilyar sa BDSM, ang meaning nito ay bondage, domination, sadism, and masochism. May halong pananakit ang pakikipagtalik sa ganitong gawain. May pagkakataong muntik na lunurin ni Cameron si Janice habang sila'y nagtatalik pero hindi man lang lumalaban ang babae. Ang paboritong gawin ni Cameron ay ang ibitin ng walang saplot si Janice habang nakatali ang mga kamay at hampasin ito ng sinturon. Nagpakasal ang dalawa noong January 18, 1975 at ng mga panahong ito, sinabi ni Cameron na plano niyang dumukot ng isang babae para gawing sex slave. Pumayag si Janice sa 2 kondisyon. Una, hindi na siya sasaktan ni Cameron kundi ang babae na lamang na kanyang dudukutin. Ito ay para mabuntis siya at hindi maging delikado ang kanyang pagdadalang tao. Pangalawa ay walang sexual penetration na mangyayari sa pagitan ni Cameron at ng dudukutin nilang babae. Pumayag naman si Cameron sa kondisyon ni Janice.
Naganap na nga plano ni Cameron at si Maria Elizabeth Spanhake o kilala din sa pangalang Marlies Spanhake ang una nilang naging biktima. Si Marlies ay mula sa Cleveland, Ohio. Siya ay maganda, masayahin at palakaibigan. Isa siyang modelo at produkto ng isang malaking pamilya. May 6 siyang mga kapatid at mahilig siya sa art at musika. Nang panahong yun ay meron siyang kasintahan, si John Bereth na taga California. Noong 1975 ay nagkakilala sila sa Cleveland at isang araw, sinabi ni John kay Marlies na plano niyang bumalik sa California para mag-aral sa Chico State University. Niyaya niya si Marlies na sumama sa kanya at pumayag naman ito. Ang totoo ay masaya si Marlies at excited makarating sa California dahil pangarap nitong maging actress at sa California, posible itong mangyari. Natuloy nga ang dalawa at sila ay nanirahan sa Walnut Verdant Apartment sa Chico, California. Hindi nagtagal, dahil sa angking kagandahan ay nakakuha kaagad ng trabaho si Marlies bilang modelo. Sa kabila nito, hindi naging masaya si Marlies sa California. Madalas itong sumulat sa kanyang ina sa Cleveland at pakiramdam ng kanyang ina ay may hindi pagkakasunduan ang dalawang magkasintahan. Sinabi ni Marlies sa kanyang ina na balak niyang bumalik sa Cleveland sa April 1976 para ipagpatuloy ang kanyang kolehiyo. Pero hindi na nangyari ang plano niyang yon. Noong January 31, 1976, araw ng Sabado, nagpunta si Marlies at John sa isang pamilihan sa Chico, California at doon nagkaroon sila ng pagtatalo. Dahil doon, naglakad si Marlies pauwi sa kanilang apartment at hindi ito sumakay sa kotse ni John. Alas 4 ng hapon ng araw na yon nang huling makita ni John si Marlies habang naglalakad ito papalayo sa kanya. Nang makauwi si John sa kanilang apartment ay hindi niya nadatnan si Marlies doon. Napansin din niyang walang nagalaw sa mga gamit ni Marlies. Wala din ni isang nakakita kay Marlies mula nang umuwi itong mag-isa at iwan si John. Makalipas ang isang araw nang hindi pa umuwi si Marlies ay nagdesisyon si John na mag-report sa mga pulis. Kinwestiyon ng mga pulis si John dahil siya ang huling nakasama ni Marlies bago ito mawala. Marami din sa mga kaibigan nila ang nagsabi na madalas silang mag-away ni Marlies at gusto na nitong bumalik sa Cleveland. Maging ang ina ni Marlies ay nagdududa kay John at kutob nito ay gumagamit si John ng ipinagbabawal na gamot. Sumailalim si John sa polygraph test at ito naman ay kanyang naipasa. Dahil dito, inalis ng kapulisan ang kanyang pangalan bilang person of interest. Patuloy na nag-imbestiga ang mga pulis pero dahil sa hindi pa nagtatagal na naninirahan si Marlies sa Chico, California ay limitado ang impormasyon na nakukuha ng mga investigador. Lumipad din ang pamilya ni Marlies sa California upang tumulong maghanap sa dalaga. Nakuha nilang silipin ang bank account ni Marlies pero hindi niya ito nagalaw. Hindi naniniwala ang pamilya ni Marlies na aalis ito nang walang paalam dahil hindi niya ito ginawa ni minsan. Nagkaroon ng malawakang paghahanap kay Marlies. Nagpakalat ang mga otoridad ng mga larawan ni Marlies sa iba't ibang lugar. Sumali na din ang FBI sa investigasyon. Umupa pa ang pamilya ni Marlies ng private investigator at kumonsulta maging sa psychic pero wala pa ding nangyari hanggang sa nauwi sa dead end ang investigasyon. Dumating ang November 7, 1984, 8 taon matapos mawala si Marlies. Isang detective na si Al Shamblin ang tumugon sa isang report mula sa Church of the Nazarene sa Red Bluff, California. Lugar kung saan nakatira sina Cameron at Janice. Pagdating ng detective sa church ay nadatnan niya ang isang pastor at si Janice Hooker. Napansin ni Detective Shamblin ang pagkabalisa ni Janice at ang walang tigil nitong pag-iyak. Dito ay nagsimulang umamin at magkwento si Janice sa pastor at detective tungkol sa krimen na ginawa nila ng kanyang asawang si Cameron. Sinabi niyang hindi na niya masikmura ang ginagawa ng kanyang asawang si Cameron at kailangan na niyang gumawa ng paraan para matigil ito. Nagpasya siyang magsumbong at sabihin sa otoridad ang mga karumal-dumal na ginawa ng kanyang asawa sa mga babaeng sina Marlies Spanhake at Colleen Stan. Ang mga susunod kong sasabihin ay ayon sa mismong kumpisal ni Janice at ito na ang parte na maselan at graphic kaya't gusto ko kayong paalalahanan bago ninyo ituloy ang pakikinig o panunood sa kwentong ito.
Unang isiniwalat ni Janice ang pagdukot at pagpapahirap na ginawa ni Cameron kay Marlies. Ikinwento niyang noong January 31, 1976 ay nadaanan nila si Marlies habang sakay sila ng kanilang kotse. Inalok ni Cameron si Marlies na sumakay at sumabay na sa kanila. Nagtiwala naman ang dalaga nang makita niyang nasa loob din ng sasakyan si Janice. Makalipas lang ang ilang minuto matapos makasakay si Marlies ay tinutukan siya ng kutsilyo ni Cameron at binantaang gigilitan ng leeg kapag ito ay lumaban. Sinakluban niya ng isang homemade headbox si Marlies sa kanyang ulo para hindi ito makakita at makagawa ng ingay. Ang headbox na ito ay merong styrofoam sa loob para hindi marinig ang biktima sakaling magsisigaw ito. Sadyang ginawa ito ni Cameron para hindi makakuha ng atensyon ng sinumang biktima nila. Ayon kay Janice, pagdating nila sa kanilang bahay ay sinimulan ng pagsamantalahan at pahirapan ni Cameron si Marlies. Pinaghubad niya ito at pinalo ng sinturon. Hiniwa-hiwa ni Cameron ang balat ng dalaga ng paunti-unti gamit ang maliit na blade. Maraming hiwa ang ginawa nito sa buong katawan ng dalaga. Ramdam ni Marlies ang hapdi ng bawat hiwa at ito ay ikinatutuwa ni Cameron. Walang magawa ang dalaga dahil nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Upang hindi makagawa ng ingay si Marlies ay sinubukan ni Cameron na putulin ang vocal cords ng dalaga. Nang mapansin niyang walang humpay ang pag-agos ng dugo ni Marlies sa leeg nito ay kinaladkad niya ang dalaga sa basement ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang sandali ay nakita na lamang ni Janice na nakabitin si Marlies sa kisame ng kanilang basement sa pamamagitan ng tali sa leeg nito at sinakluban ng pillowcase ang ulo nito. Kitang-kita ni Janice ang pinagdaan ng hirap ng dalaga sa itsura ng katawan nito hanggang sa tuluyan na itong nawala ng buhay. Maya-maya pa ay nagpatulong si Cameron kay Janice na buhatin ang bangkay ni Marlies upang dalhin sa kanilang sasakyan. Matapos nilang may sakay ang walang buhay na katawan ni Marlies ay dinala nila ito sa Lassen Volcanic National Park at doon sila ay humukay ng hindi kalaliman para ibaon ng bangkay ni Marlies. Sunod na ikinumpisal ni Janice ang ginawa nila kay Colleen. Sinabi niyang noong May 19, 1977, isang taon matapos mawala si Marlies ay nakisakay sa kanila si Colleen mula sa Eugene, Oregon hanggang Westwood, California. Nagtiwala si Colleen kay Cameron dahil ayon sa kanya ay nakita nitong kasama siya sa sasakyan pati na ang kanilang anak na batang babae. Makalipas ang ilang sandali matapos makasakay si Colleen ay tumigil si Cameron sa isang gasolinahan. Dito ay lumabas si Colleen para gumamit ng toilet. Nang pabalik na siya sa sasakyan ay para di manong nagdadalawang isip na ito. Marahil ay nakakaramdam na ito ng hindi maganda pero tumuloy pa ding sumakay ang dalaga sa sasakyan ni Cameron. Dito na bumunot ng kutsilyo si Cameron at tinutukan si Colleen. Sinabihan itong papatayin kapag gumawa ng hindi maganda. Sinakluban din ni Cameron ng isang homemade headbox si Colleen upang hindi makakita at makagawa ng ingay tulad ng ginawa niya kay Marlies. Sa puntong ito ay naisip ng detective ang pagkakahawig ng kaso ni Marlies at Colleen. Pareho silang maganda, mahaba ang buhok at halos magkasing edad. Si Colleen ay 20 years old at 19 naman si Carlies. Pareho din silang walang relative sa lugar kung saan sila dinala. Ayon pa kay Janice, iniuwi nilang mag-asawa si Colleen sa kanilang bahay at sinabi nitong itinago at ginawang sex slave ni Cameron si Colleen sa loob ng 7 taon. Ikinukulong ni Cameron si Colleen sa isang malaking box na gawa sa kahoy na animoy isang kabaong. Itinatali ni Cameron ang mga kamay ni Colleen habang ito'y walang damit at pinahihiga sa nasabing kahon. Isinasarado ni Cameron ang kahon at ikinukulong si Colleen sa loob ng halos 23 hours araw-araw. Ang kahon ay itinatago ni Cameron sa ilalim ng kanilang waterbed. Pinalalabas lang ni Cameron si Janice mula sa kahon pag gusto nito na siya'y pagsamantalahan o pahirapan. Maraming kababuyan at pagpapahirap ang ginawa ni Cameron kay Colleen katulad ng pagtatali dito habang walang saplot. Hinahampas niya ito sa likod, pinapaso at hinihiwan ng matalas na blade sa iba't ibang bahagi ng katawan nito ng unti-unti katulad ng ginawa nito kay Marlies. May pagkakataon ding kinukuryente niya ito habang nakasabit sa kisame ng bahay nila gamit ang lubid.
Ang paghihirap ni Colleen at ang bawat hinaing nito dahil sa sakit ay ikinatutuwa ni Cameron. Pagkatapos ng pagpapahirap kay Colleen ay magtatalik naman sina Cameron at Janice sa harapan ng dalaga habang ito ay nakatali o nakalambitin. May pagkakataon din na si Colleen ay pinagsasamantalahan ni Cameron pero hindi nito ginagawa ang sexual penetration dahil ito ay kasunduan nila ni Janice. Sa halip ay kung ano-anong bagay ang ipinapasok ni Cameron sa ari ng dalaga pati na sa puwete nito. Ginugutom din ni Cameron si Colleen sa buong maghapon at binibigyan lang ito ng tubig at isang patatas sa gabi bago ito lagyan ng handcuff at muling ikulong sa kahon. Pinapayagan lang siyang gumamit ng bedpan bilang palikuran nito sa buong oras na nasa kahon nito. Sa hirap na nararanasan ni Colleen at dahil na din sa hindi magandang kalagayan nito sa loob ng kahon ay hindi masyadong nakakatulog ang dalaga. Sa tuwing mararamdaman niyang kukuhanin na siya ni Cameron ay matinding kaba ang nararamdaman nito dahil hindi nito alam kung ano naman ang gagawin ni Cameron sa kanya. May araw na pinainom ni Cameron si Colleen ng tubig at pinakain ng egg sandwich pero dahil di umano sa mainit na panahon at masamang pakiramdam ni Colleen ay hindi niya naubos ang pagkain. Ang pakiramdam ni Cameron ay hindi sinunod ni Colleen ang utos nito kaya't pinahirapan niya ito. Itinali niya si Colleen at pinalo ng sinturon. Dito ay naisip ni Colleen na gawin ang anumang gustuhin ni Cameron upang hindi siya nito pahirapan. Sa tuwing gagawin ni Cameron ang pagpapahirap sa kanya ay napapansin niyang mas matagal ito kung siya ay sumisigaw sa sakit at nanlalaban, kaya't iniwasan niya itong gawin. Kahit na sobrang sakit na ang kanyang nararamdaman ay tinitiis niya ito at hindi gumagawa ng anumang ingay. Hindi din siya tumututol kahit anong gawin o ipagawa ni Cameron sa kanya. Sa ganitong paraan ay mas madaling natatapos ang pagpapahirap ni Cameron sa kanya. Natutunan din ni Colleen na mag-imagine ng magagandang bagay at sa isip ay dalhin ang kanyang sarili sa ibang lugar habang pinahihirapan siya ni Cameron upang maibsan ang kanyang paghihirap. Gumawa si Cameron ng isang kontrata na nagsasabing alipin niya si Colleen at pinapirmahan niya ito sa dalaga. Dito ay pinangalanan ni Cameron si Colleen na Kay. Nakasaad din sa kontrata na hindi pwedeng magsalita si Colleen na walang pahintulot ni Cameron. Ang gusto umanong mangyari ni Cameron ay maging katulad si Colleen ng babaeng karakter sa French erotic novel na The Story of O, kung saan isa ding sex slave ang naturang karakter. Pinaniwala din ni Cameron si Colleen na miyembro siya ng isang maimpluwensyang organisasyon na tinatawag na The Company. Sinabi nitong malawak ang impluwensya ng organisasyong ito at kayang-kaya nitong pahirapan at patayin maging ang pamilya ni Colleen kung magtangka itong tumakas kaya napilitan si Colleen na magtiis at magpaalipin kay Cameron. Ganoon na ang naging buhay ni Colleen sa ilalim ng pagpapahirap ni Cameron. Isang beses na kumain sa isang araw, palo at hiwa sa katawan, pambababoy at pagkatapos ay ikukulong sa maliit na kahon hanggang sa muling ulitin ni Cameron ang lahat. Tanging ang pananampalataya ni Colleen sa Diyos ang pinanghawakan niya para matiis ang lahat. Dahil sa natutunan ni Colleen ang pagsunod sa anumang gustuhin ni Cameron ay unti-unti siyang binigyan ng kalayaan ng lalaki. Hindi na siya masyadong ikinukulong sa kahon at pinaglilinis na siya ng bahay, pinapag-alaga ng kanyang mga anak dahil noong panahong iyon ay muling nanganak ang asawa ni Cameron na si Janice. May pagkakataon na ding pinapayagan na ni Cameron na makauwi si Colleen sa kanilang bahay upang madalaw ang kanyang mga magulang sa kondisyong kasama siya nito. Hindi magawang magsumbong ni Colleen sa mga magulang niya dahil sa paniniwala nitong sasaktan ng organisasyong, The Company, ang kanyang mga magulang kapag ginawa niya ito. Sa tingin naman ng mga magulang ni Colleen ay miyembro siya ng isang kulto dahil sa suot nitong mga damit, kawalan ng pera at komunikasyon sa kanila sa loob ng ilang taon. Hindi nila magawang sabihin kay Colleen na huwag na siyang umalis ng bahay dahil baka tuluyan na silang iwan ito kapag sinabi nila iyon. Nagpakilala si Cameron bilang nobyo ni Colleen at nagpakuha pa sila ng litrato ni Colleen habang nasa bahay sila ng mga magulang nito. Sa litrato ay larawan sila ng isang magkasintahan na masaya at nagmamahalan. Pagkatapos ng araw na yon ay naramdaman ni Cameron na parang masyado niyang nabibigyan ng kalayaan si Colleen kaya't muli nitong ikinulong si Colleen sa loob ng kahon sa loob ng 23 oras kada araw.
Bumalik ang matinding paghihirap ni Colleen lalo na kung panahon ng tag-init dahil umaabot ang temperatura sa loob ng kahon ng mahigit 38 degrees centigrade at nasa loob siya nito ng 23 oras. Sa tuwing hinahanap ng mga anak ni Cameron si Colleen ay sinasabi nitong umuwi na ang dalaga sa kanilang bahay. Kapag nakatulog na ang mga anak ni Cameron ay doon nito muling palalabasin si Colleen upang muling pagsamantalahan at pahirapan. Patuloy pa ding naging sunod-sunuran si Colleen sa mga gustong gawin ni Cameron sa pag-asang muli nitong may isip na bigyan siya kahit konting kalayaan. Hindi nga nagkamali si Colleen. Noong 1983 ay muli siyang niluwagan ni Cameron. Muli siyang hinayaang makita ng mga anak ni Cameron maging ng mga kapitbahay nila. Dahil sa patuloy na pagsunod ni Colleen kay Cameron, pinayagan din siyang makapagtrabaho nito bilang isang maid sa isang motel. Doon ay napansin ni Janice na kakaiba na ang pakikitungo ni Cameron kay Colleen. Kinausap siya ni Cameron at sinabi nitong gusto niyang gawing pangalawang asawa si Colleen. Dito nagalit nga palihim si Janice. Hindi niya magawang ipakita kay Cameron ang kanyang nararamdaman dahil sa takot na saktan siyang muli nito. Nakaranas din si Janice ng pang-aabuso kay Cameron. Pinahihirapan din siya ng lalaki at sinasabihan ng kung ano-anong masasakit na salita bago dumating sa buhay nila si Colleen at ayaw niyang maulit ito kaya palihim niyang kinausap si Colleen. Sinabi niyang hindi totoong miyembro si Cameron ng organisasyong The Company at ito ay sinabi lang ni Cameron upang hindi magsumbong si Colleen sa mga pulis. Dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Colleen na iwan si Cameron. Dahil sa nakakalabas na si Colleen ng bahay at nakakapagtrabaho na ito sa motel, isang araw ay hindi na siya umuwi sa bahay ni Cameron. Tinawagan niya lang ito at sinabang iiwan na niya ang lalaki. Narinig niya ang paghagulhol ng iyak ni Cameron sa kabilang linya ng telepono pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Mula ng araw na yon ay hindi na bumalik si Colleen sa bahay ni Cameron. Doon siya umuwi sa bahay ng mga magulang niya. Sa kabila nito, hindi isinumbong ni Colleen sa mga pulis si Cameron. Ito ay dahil gusto niyang pagbigyan ng kahilingan ni Janice na bigyan ng pagkakataon si Cameron na magbago. Ngunit makalipas ang 3 buwan, si Janice mismo ang nagpas siyang isumbong si Cameron sa otoridad dahil sa hindi nito nakitaan ng pagbabago si Cameron. Dahil dito, hinuli si Cameron ng mga pulis at nilitis noong 1985. Tumayong testigo si Janice kapalit ng immunity sa kaso. Si Cameron ay nahatulang makulong ng 104 na taon dahil sa salang sexual assaults at kidnapping. Inilarawan ng judge si Cameron bilang pinakamasamang psychopath na nakilala niya sa buong buhay niya. Hindi binigyan ng judge si Cameron ng karapatan na mabigyan ng parole hanggang taong 2023. Pero dahil sa ang state ng California ay may programang nagbibigay sa mga matatandang preso ng karapatang mabigyan ng parole, naging qualified si Cameron noong 2015 na humingi ng parole dahil sa siya ay 62 taong gulang na. Ngunit ang kahilingan niyang mabigyan ng parole ay hindi pinayagan ng hukuman. Noong taong 2021 ay nabigyan siya ng parole at inilipat sa Department of State Hospitals ang jurisdiction sa kanya. Dahil sa pagbabago sa batas ng state ng California ay naging kwalipikado si Cameron na mabigyan ng ganap na kalayaan ngayong kasalukuyang taon. Ngunit sa ngayon ay gumagawa ng hakbang ang mga prosecutors na ma-qualify si Cameron bilang isang sexually violent predator. Kung ito ay mangyayari ay mananatili si Cameron sa jurisdiction ng Department of State Hospital at hindi mabibigyan ng ganap na kalayaan. Sa kasalukuyan, si Colleen ay nagtatrabaho sa isang organisasyon na tumutulong sa mga inaabusong kababaihan. Hindi nabiyayaan si Colleen ng isang maayos na pamilya. Ang mga naging relasyon niya matapos ang kalbaryo niya kay Cameron ay hindi din naging maganda. Nagkaroon siya ng isang anak, ngunit maging ang karanasang ito ay hindi naging maganda para kay Colleen dahil sa kasalukuyan ay nakakulong ang kanyang anak dahil sa hindi malinaw na krimen. Si Janice naman ay nagpas siyang gamitin ang kanyang maiden name na Lashley at naging registered associate social worker kung saan nagtatrabaho ito bilang mental health professional. Si Janice at Colleen ay kasalukuyang naninirahan sa California pero hindi sila kailanman nagkita o nag-usap matapos ang kalbaryong kanilang dinanas sa kamay ni Cameron.